Hello guys, magandang araw at ngayon ay meron na naman po akong bagong idea na gustong i-share sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga dating employed na ngayon ay unemployed na. At dahil nasasayangan ka sa iyong pag-ibig na contribution mo dun, kaya gusto mong i-continue. So madali lang siya guys. Pwedeng-pwede mo yan i-self-employed. So, ang video na ito guys ay gusto ko pong i-share sa inyo para hindi po kayo paulit-ulit at pabalik-balik dun sa pag-ibig. Para sabihin ko po sa inyo kung ano ang mga requirements at ano yung mga needs ni pag-ibig para po ma-process bilang self-employed. So, ngayon guys ay i-share ko po to sa inyo para po hindi kayo matulad sa akin guys na pabalik-balik po ako dun sa pag-ibig. Nasayang lang po yung pamasahe ko kasi nga una hindi ko po kasi alam kung ano po yung mga requirements na hinihingi ni pag-ibig para po ma-process bilang self-employed ang aking pag-ibig. Kasi po dati po akong empleyado na ngayon ay unemployed na po. So, kasi nasayangan ako sa aking contribution kasi malaki na. Kaya gusto ko po ito i-continue at para makapag-loan na rin po ako. So, ayan guys. Gusto ko po i-share to sa inyo. Lalo na dun sa mga malayo ang bahay sa Pag-ibig branch, no? Sa lugar ninyo, kung saan ang lugar ninyo. Para may idea po kayo bago kayo pumunta sa Pag-ibig. So, ayan guys. Before po ako mag-start, kung bago ka pa lang dito sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa mga bago nating upload. So, let's start guys. Una sa lahat, dapat po meron kayong loyalty card. Pero kung wala naman po kayong loyalty card, ay pwede naman kayong kumuha doon guys. Pwede nyo naman pagsabayin sa pag-process ng inyong self-employed at pwede mo na siyang isabay. Pwede ka na rin kumuha ng loyalty card. Madali lang naman siya guys. Meron ka lang naman din fill upin doon at i-guide ka lang naman nila. So, meron kang babayaran kapag kukuha ka ng loyalty card guys. Like sa akin is nagbabayad po ako ng 125 pesos. So, okay lang naman siya guys kasi mababawi mo din naman kapag nag-loan ka. So, ayun, una sa lahat bago ka pumunta dun sa Pag-ibig, dapat po ay kumuha ka muna ng certificates na proof of income. Gaya nito guys, kagaya sa akin, ayan. So, yun po yun ang income ko, 8,000 lang siya guys. Kahit hindi naman gaano kalaki yung income mo, as long as meron kang pagkakitaan, para yun ang ilagay mo dun sa certification mo. So, madali lang naman kumuha ng certification guys sa barangay. Una, before ka magpunta sa barangay nyo, kuha ka din muna ng puro clearance kasi yun ang hinahanap. Pero depende yun sa inyo guys kung sa lugar ninyo, ganun ang process kasi sa amin. Kailangan kumuha ka muna ng puro clearance bago ka kukuha ng barangay certification. So, wala namang requirement sa barangay certification guys. Pero depende din kung ano yung proof of income mo. Kung business ba or kagaya sa akin kasi guys, freelancer lang ako. Kasi nagba-vlog lang ako. Kaya maliit lang ang sahod. Kaya yun ang nilagay ko, 8,000. So, depende kung ano yung proof of income ninyo. For example, ang proof of income ninyo guys is, kasi meron din silang binigay sa akin ito. Chinek lang nila kung ano yung mga kailangan ko, which is, kasi maglulon kasi ako guys, kaya nagpa-process ako ng self-employed. Kaya yun ang binigay nila sa akin ito, 4 ang requirements na kailangan kong i-process. So, yung una is dapat meron kang loan application form. So, meron na yan siya sa Pag-ibig guys sa kanila. Doon ka kukuha at i-fill upin mo lang. At pangalawa, yung dapat meron kang dalawang valid ID. Which is, ang isa, pwede naman yung loyalty card mo kasama yung isang ID mo. So, i-xerox mo lang sila ng back to back guys. Ayun, itabi mo lang sa isang tas pipirmahin mo lang siya ng 3 sa gilid or sa baba. Pipirmahin mo lang siya guys. Ayun, so, declaration of income. So, meron na din yan sa Pag-ibig guys. Hingi ka lang sa guard. Meron yan sila dun. Kasi i-attach mo yan siya sa barangay certification mo. So, kagaya po sa akin, ang nilagay ko is freelancer. Kaya wala nang requirements na hinahanap sa barangay kasi nga vlogger lang ako. So, hindi na kailangan yung mga like example, business permit. Pero kung ang
proof of income mo guys is business like mga sari-sari store o yung mga yung kailangan ng business permit, yun guys ay dadalhin mo lang yung business permit mo dun kasi hahanapin yan sa barangay kasi i-attach din nila yun. So, pero kung yung kagaya sa akin guys, freelancer lang, hindi mo na kailangan ng like yung mga resibo, yung mga bank transaction, hindi mo na kailangan guys kasi nga okay na siya as long as meron kang proof of income na nilagay doon. So, yun, kapag nakakuha ka, meron bayad ito guys sa barangay is, depende din po yan sa lugar kung saan kayo. Kasi sa amin, dito sa barangay namin is, 60 pesos lang ang certification. So, ayan guys, ganyan lang siya kadali. Kunti lang naman yung requirements nila. So, para hindi ka po pabalik-balik, para at least alam mo na bago ka pumunta sa Pag-ibig, na ito yung mga requirements na hinihingi nila. So, kapag nakakuha ka na ng certification guys, pumunta ka na dun at mag-xerox ka muna ng mga ID mo bago ka pumunta dun. So, pagdating mo naman sa Pag-ibig guys, ay kukuha ka ng form of application. Ayun, yung para makapag-loan ka, kukuha ka ng form doon, fill upin mo yun. Tsaka, kuha ka ng declaration of income doon sa guard. Meron naman sila doon, tas bibigyan ka nila at i-instruction naman nila yun sa'yo. So, madali lang naman siya guys kasi hindi na masyadong mapila ang Pag-ibig ngayon kasi madalas nga sa online nagpa-process yung iba. Kunti lang yung tao kaya hindi ka mahirapan. So, ayan guys, meron ka ding fill upin na form doon, kagaya sa akin kasi ang nilagay ko dito sa certification ko is 8,000. So, pagdating mo doon, yung 8,000, i-times mo yan siya sa 6 months. So, which is 48,000 yung sa akin. Yun ang ilagay mo dun sa form mo guys. Isa pa po mga kaibigan, before ka po pala makapag-loan sa iyong Pag-ibig, dapat po nakapagbayad ka ng 3 months before po siya ma-display sa pangalan mo na naka-self-employed ka. Kasi kapag hindi ka pa nakapagbayad ng 3 months, nakalagay pa rin dun yung pangalan ng dati mong employer. So, hindi pa siya sa pangalan mo. So, ayan guys, ang ginawa ko ay, kasi nga need kong mag-loan. So, kaya binayaran ko na lang yung 3 months. So, which is, nagbayad po ako una is 200. So, sabi ni Pag-ibig, pwede naman daw ay 200 na i-continue ko na lang yun, contribution ko yung 200, so i-continue ko na lang daw yun, yun ang babayaran kong contribution every month. So, depende na yan sa inyo guys kung magkano yung kaya nyong i-remit sa Pag-ibig. So, wala namang problema. Yung sa akin, 200. So, i-times 3 mo yung 200, so which is 600 yung binabayaran ko dun sa Pag-ibig. So, at least ngayon guys, hindi na naman kayo mahirapan magbayad sa Pag-ibig kasi nga meron na silang online like GCash, Maya at bank transfer. Meron na silang mga online payment, so kaya hindi ka na mahirapan kapag magbayad ka ng remittance mo. Pero kung gusto mo lang naman mag self-employed at hindi ka muna mag-loan, pwede naman siya, babayaran mo lang ng every month. Kailangan maabot muna ng 3 months before siya ma-display doon sa pangalan mo na nakalagay doon na individual payment ka na. So, which is self-employed na nakalagay doon, hindi na yung employer mo dati. So, pero kung gusto mo for example, gusto mong mag-self-employed kasi gusto mo mag-loan, pwede naman guys, i-through counter mo na lang siya, mag-loan ka through counter, at yun na nga, yun ang requirements. Kailangan mo magbayad ng 3 months. So, 3 months payment. At madi-display yan siya guys within 3 days or 5 to 10 days. Pero yung sa akin, 4 days lang ata yun. Na-process na agad guys. Na credit agad yung loan ko dun sa bank account ko. So, ganyan lang siya kadali guys. So, maliit lang naman yung 600 kapag nakapag-loan ka. Ang kailangan lang kasi nila 3 months para ma-transfer sa pangalan mo na yung mga remittance mo. So, wala ka ng employer, individual ka na. So, ganyan lang siya kabilis guys. So, ayan guys. Sana po nakatulong sa inyo ang video na ito. Lalo na dun sa mga mommies dyan na nag-stop sa kanilang trabaho dahil wala lang nagbabantay sa kanilang baby at nagbe-business na lang. So, sana guys, nakatulong ako sa inyo at hanggang sa susunod.